Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, mayroon pong bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Egay. Ang ikalawang bagyo sa PAR ngayong Hulyo. Sa ngayon, isa itong tropical depression at nananatili sa Philippine Sea. Pero batay sa taya ng Pag-asa, pinangangambahang lumakas at maging super typhoon yan sa Lunes, sa mismong araw ng ikalawang State of the Nation address ng Pangulo. Ayon sa Pag-asa, mula sa pagiging tropical depression, inaasahang lalakas yan bilang tropical storm sa susunod na 12 oras. Posibleng magtuloy-tuloy pa ang paglakas nito hanggang sa maging super typhoon sa darating ng Lunes o Martes. Sa ngayon ay inaasahang mananatili ito sa dagat, pero hindi pa rin daw inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maglandfall ang bagyong Egay sa mainland Cagayan o sa isla ng Batanes sa mga susunod na araw. Ang kabuang detalye tungkol sa bagyo, tutukan maya-maya lamang. At kaugnay ng bagyo, nagbabala ang PHIVOLCS ng posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Naka-alerto na rin ang iba pang probinsya sa Bicol. Nakatutok live si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bilog Bicolania. Chris! Mel, dahil sa banta ng bagyong Egay, nasa red alert status na ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Bicol Region. Ang probinsya ng Camarines Sur itinaas na rin sa blue alert status ng provincial government bilang paghanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon sa mga susunod na araw. Ibig sabihin nito, 24 oras na nakabantay ang Emergency Operation Center ng lahat ng LGU at mga barangay. Dahil dito, nasa prepositioning na rin ang MDRRMO Minalabak kung saan hinahanda na ang mga available resources o kagamitan at pasilidad na kinakailangan sakaling makaapekto ang bagyo sa probinsya. Since ang LGU Minalabak sa mga flooded municipality with 17 barangays na always nakaka-encounter ng flooding, even mga continuous rain lang, 2 to 3 days na flood na sa ibang barangay. So yan po sa mga pig-ante separanta. Nakatakda rin na mag-convene ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan para pag-usapan at mapagplanuhan ang kailangang gawin. Pinaalalahanan naman ang mga residenteng nakatira sa flood-prone areas na maging alerto at ihanda ang kanilang mga go bag sakali mang magpatupad ng preemptive evacuation ang mga otoridad. Naglabas rin ang lahar advisory para sa Bulkang Mayon. Dahil daw sa ulan na dala ni Egay, maaring dumaloy ang lahar sa mga ilog partikular na sa Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Muladbukad, Nasisi, Mabinit, Matanag and Basud channels. Ang mga komunidad sa paligid nito ay pinapayuhang maging alerto at i-evacuate ang mga residente sa mas mataas na lugar sakaling lumakas ang ulan. Mel, hindi raw kasi direktang tatama ang bagyo sa Bicol, pero ayon sa Office of the Civil Defense, posibleng palalakasin nito ang habagat na siyang magdadala ng mga pag-uulan sa Bicol. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Samantala, nagdulot ng matinding traffic ang caravan ng mahigit 100 truck sa Maynila. Umpisa pa lang daw yan ng mga protesta laban sa pagtaas ng toll sa NLEX. Nakatutok si Oscar Oida. Sa mga kuwang ito ng Manila Police District, makikita kung paano nabarhan ang daloy ng trapiko sa may Anda Circle sa lungsod ng Maynila. Ang buntot nito, halos umabot na sa Manila North Harbor Service Road. Yung papuntang Delpa, naharangan. Papuntang Intramuros, naharangan din po. Sarado talaga yung kalye, mga daanan. Kala ko po may banggaan. Para nagrarally daw dahil daw sa toll. Bunso dito ng caravan ng nasa mahigit 100 truck na pinamunuan ng grupong Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners Organization. Pagpapakita raw ito ng kanilang mariing pagtutol sa pagtataas ng toll sa North Luzon Expressway. Ngayon pa lang bumabangon ang industriya mula sa pinagdaan ng pandemya. Noong mga panahon na walang lumalabas, ang trucking ang bumuhay sa NLEX. Kasi di ba hindi kami huminto sa pagtrabaho. Hindi nga kami nanghingi ng discount sa kanila eh. Ayon sa MPD,
wala raw paintulot ang naturang pagtitipon. Wala silang permit, kundi request lang yon at wala pang tugon ng ating lokal na gobyerno. Nag-submit kami ng permit sa City Hall under Batas Pambansa 880. Kapag 2 days hindi inaksyonan ng City Hall yon, yung permit is deemed granted. Bandang alas 9 ng umaga, umalis ang mga truck sa lugar. Yung kasing ginawa namin kanina ay prelude pa lang sa mga activities na gagawin pa namin. Sana wag tayong umabot doon. Ayon naman sa Toll Regulatory Board, imbis na raw magkilos protesta, maghain na lang daw sa kanila ng petition for review ang grupo ng mga trucker. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tutulak pa Malaysia ang Pangulo para sa isang state visit isang araw matapos ang kanyang ikalawang SONA. May paliwanag din siya sa pagtuldok sa ugnayan ng bansa sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa Duterte drug war. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ipinagtanggol ng Pangulo ang pagtuldok sa ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. At ang hindi napagkilala sakaling mag-issue ito ng arrest warrant kaugnay ng Duterte drug war. Sa kabila yan ng desisyon ng Korte Suprema noong 2021, nasaklaw ng investigasyon ng ICC ang mga aligasyong naganap ng mga panahong bahagi pa ng ICC ang Pilipinas. So, we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. They are talking about Filipinos, their alleged crimes are here in the Philippines, the victims are Filipino, bakit napupunta sa The Hague? Sinabi ng Pangulo ng tanungin sa pagpapasinaya sa bahagi ito ng Mindanao Road Sector Project sa Zamboanga, Sibugay na pinondohan ng 25 billion pesos sa pautang ng Asian Development Bank. Samantala, may state visit sa Malaysia ang Pangulo sa Martes, isang araw matapos ang kanyang State of the Nation address. Sa paanyaya ng Hari ng Malaysia at ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, makakausap niya rin ang mga Malaysian business leaders at Filipino community roon. And he will pursue bilateral cooperation in priority areas that are actually in support of the economic agenda of the country. Target niya makakalap ng mga investment mula sa mga kumpanya sa Malaysia. Ang pang-10 pinakamalaking trading partner ng bansa at isa rin sa top source ng mga investment at tourist arrival ng Pilipinas. As expected, the President will actively promote the Philippines as an attractive trade, investment, and tourist destination. Wala pang pinal na bilang nasasama sa Pangulo pero tiyak ng kasama ang unang ginang, mga miyembro ng economic team at mga kinatawan ng pribadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Excited na para sa GMA Gala bukas si Alden Richards na galing pa raw sa Africa ang susuotin. Yan at iba pang espesyal na abangan kay Alden, ichichika ni Katatibayan. Marathon runner na may kapansa ng cervical dystonia. Yan ang isa sa gagampanang roles ni Asia's multimedia star Alden Richards sa 4 na special episodes ng Magpakailanman sa Agosto. Sa pilot episode, makakasama niya for the first time in drama si sparkle artist Sanya Lopez. Maghanda-handa raw dahil tiyak na maantig kayo sa bawat episode. Minsan pag may problema ka, ikaw lang yung tao sa mundo eh. But when you get the opportunity to really look outside of the box of your dilemma, of your depression, you get to see na ang liit lang ng problema ko compared to these people. So it's not hindi worth magdwell dun sa negative emotion na yan. Aminado si Alden na nakakapagod ang iba't ibang role na kanyang ginagampanan. Pero pinagsisikapan daw niyang pagbutihin ang bawat drama. This is not about me. It's about these people na gusto nating ibahagi yung kwento nila sa mga manonood. This is about their story, not mine. Sa mga susunod na episodes, ipapakita pa ni Alden ang kanyang husay sa acting, ang kanyang pagganap bilang gangster, influencer, at mentally challenged. Pero bago yan, all set and ready nang mag-sparkle si Alden sa biggest showbiz event ng taon, ang GMA Gala 2023. Ang pinaka-nilook forward daw ni Alden. Gano'n na ba kami kalaki? Kasi of course, in everyday, hindi mo naman makakasalamuha lahat. Of course, you can always see your co-actors and co-workers on TV, but you don't really have the chance to really meet them and see them in person.
But we expect a dapper look from you. Nako! Yung damit ko po, hindi ko alam kung saan ko nahagilap. Sa Africa ko pa siya nakuha. Ganun siya kalayo. And I waited for almost 6 months bago ko siya, hindi pa nga namin sure kung may GMA Ball this year, but sabi ko, sige, kunin nyo na kasi magagamit natin yan. So, true enough, ito, magagamit na nga siya. Surprise na lang po bukas. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, may binaha na naman sa Metro Manila. Kamustahin natin ang panahon at ang traffic, lalo't uwian na ngayong Biyernes. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, pulang-pula ang EDSA ngayong gabi. Sabi ng MMDA, wala naman silang na-monitor na aksidente. Sadyang marami lang daw talagang sasakyan. Ngayon, Biyernes kasi, rush hour pa, tapos kanina umulan at bumaha pa. Dito po sa pwesto ko sa may EDSA Nepa Q-Mart, nagsisimula ang heavy traffic sa southbound lane hanggang Ortigas flyover na yan, sabi ng MMDA Metro Base. Nandun daw kasi yung choke point. Sa northbound lane naman, mula Pasay Road hanggang Ortigas, heavy traffic na. Dumaan din kami kanina sa mga inner road para umiwas sa EDSA, pero pati ron traffic din. Sa ngayon, makulimlim na lang dito, pero kanina buhos talaga ang ulan. Parang ang biglang nagkasapa sa Kamuning, Quezon City kanina dahil sa gutter deep na baha. Kasunod yan ng malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility nga kanina sa Summer Avenue. Saglit lang ang ulan pero ang baha hindi agad humupa. Kaya napalusong na lang ang ilang tumatawid sa kalsada. Nagkaroon din ng bahagyang pagbaha sa may EDSA Kamuning. Emil, nakikita ko rito yung EDSA Carousel Station sa may Nepa Q-Mart. Bagamat maraming sasakyan sa EDSA, yung mga pasahero naman sa may bus carousel ay walang pila dahil sunod-sunod yung dating ng mga bus. Emil? Maraming salamat, Jonathan Andal. Bago ang SIM registration deadline sa Martes, libu-libong hindi rehistradong SIM ang nakumpiska sa umano'y Pogo Hub sa Las Piñas. Ginagamit umano itong pang text blast at sa panloloko online. Narito ang aking pagtutok. Napuno ang conference table ng nasa 100,000 hindi rehistradong SIM cards. Nakumpiska muna ito ng PNP Anti-Cybercrime Group sa umano'y Pogo Hub na kanilang ni-raid sa Las Piñas noong Hunyo. Dagdag ebidensya raw ang mga SIM na may iligal na operasyon sa hub. Ginagamit raw ng sindikato ang mga SIM na pantawag o pantext sa mga potensyal nilang biktima tulad sa love scam at iba pang panloloko online. Dito natin makikita yung link. Ito, it's one of the yung ebidensya na magli-link kung saan sila nag-communicate. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mahigit 10 multi-port GSM modem. Ito yung ginagamit na pang text blast o pagpapadala ng bultong text messages sa magkakaibang numero sa isang pindutan lang. This is being operated like a call center. What we have here are equivalent to 30 phones with separate numbers. Mere possession of this is a violation. Ang dapat lang meron nito is mga telcos. 300 ang kaya niyang i-receive na calls per ano. Ang National Telecommunications Security Council na binubuo ng mga kinatawan ng telecommunications company, electronic wallet at internet providers, gusto raw malaman kung paano sila makakatulong na tuldukan ang lumalaganap na cybercrime. Mas kailangan namin mag-usap ngayon. Kagaya ngayon kung paano maisusulong yung investigasyon sa mga SIM cards na ito. They can just report it to us and on our end, we can deactivate the number. We can block. What we need lang is the screenshot as basis na smishing nga yun. Samantala, isa lamang Malaysian at Indonesian na menor de edad ang nailigtas ng mga otoridad sa Pogo Hub. Kinumpirma rin ng PNP ACG na ang mga Pilipinong nahuli sa raid na isinagawa sa Silang Cavite kamakailan na nag-ooperate umano ng scam hub ay kabilang sa mga pinakawalan nila sa Pogo Hub sa Las Piñas. Hindi sila dumiretso sa kanilang mga specific na mga bahay. Dumiretso sila sa silang. So, nag-coordinate ang silang MPS sa aming ACG doon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil nakatutok, 24 oras. Sa kanyang unang SONA, iginiit ng Pangulo na wala ni isang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang isusuko sa mga dayuhan.
Pero may kailangan pang gawin para masiguro yan, lalo't kailangan ding balansehin ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng China. Yan ang tinutukan sa special report ni Rafi Tito. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Ang pahayag na yan ang isa sa mga tumanggap ng pinakamalaking palakpak sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang isusuko, pero nakaangkla raw ang foreign policy ng bansa sa pagkakaibigan. Sa kanyang unang taon, nanatili na may maayos na diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at China. Nitong Enero, pumunta sa Beijing si Pangulong Marcos at nag-usap sila ni Chinese President Xi Jinping. Dito nagkasundo ang Pilipinas at China na magtatag ng mekanismo para maiwasan ang miskomunikasyon at tensyon sa West Philippine Sea. Makalipas ang ilang buwan, nagpunta naman sa Amerika ang Pangulo at nakipagkita kay US President Joe Biden. Bukod sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, tiniyak din dito ni Biden na dedepensahan ng Pilipinas sa anumang pag-atake. Ang sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, tama ang mga hakbang na ito ng Pangulo. Dahil pininindigan ng bansa ang desisyon ng Arbitral Tribunal, maraming bansa na ang nagbigay ng suporta sa Pilipinas. Pinag-uusapan na rin ngayon ng joint patrol sa South China Sea sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Japan at Australia. They're doing the right things, they're saying the right things, but it's time to walk the talk. To walk the talk means get the gas in Reed Bank. The most important issue facing us now is Malampaya will run out of gas. And the Malampaya supplies 40% of the energy requirement of Luzon. Pero sa kabila ng pakikipag-usap ng Pangulo sa China, tuloy ang mga insidente ng pangahara sa ating mga puwersa. Nitong Pebrero, naganap ang panunutok ng laser ng barko ng China sa Philippine Coast Guard, dahilan para makaranas ng panandaliang pagkabulag ang crew nito. Nagkaroon din ng insidente ng delikadong pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard ship na humarang sa mga barkong naghahatid ng supply sa mga sundalong nakabantay sa Ayungin Shoal. Kaya naman suwestyon ni dating Solicitor General at dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardileza, muling umakyat ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal dahil sa patuloy na paglabag ng China sa desisyon nito. Ang kaigihan ng pagsampa ng isang kaso, tayo lang ang magdedesisyon. Hindi na tayo makikiraan sa ibang bansa. Okay. So, wala tayong konsesyon na ibibigay sa ibang bansa. Ang tina-target mo sa arbitration is called a legal victory. Hindi yan moral victory. Ha? Legal victory. Sa kabila ng mga mapangahas na galaw ng China sa West Philippine Sea, tuloy lang ang patrolya ng Philippine Coast Guard. Ano man ang magiging hakbang ng mga gumagawa ng pulisya ang mga nakatutok sa mismo lugar, magpapatuloy umano sa paggiit ng karapatan ng bansa. Naglatag sila ng mga panibagong boya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, hindi lang para makatulong sa navigation, kundi para magsilbing sovereign markers ng Pilipinas. It's very important for us to call them, to challenge them, and to remind them that they are within the exclusive economic zone of our country. Para sa isang maritime law expert, mahalaga ngayon pa lang mas maging klaro pa ang pulisiya ng administrasyon tungkol sa West Philippine Sea. Habang dumarami ang bansang sumusuporta sa panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling, lumalakas umano ang posisyon ng bansa laban sa China. Katulad nung pag-enact nga nung Maritime Zone Bill, para klaro talaga ngayon kung nasa ng ating mga katubigan, ano yung mga hangganan nito, at ano yung pinoprotektahan natin. Gaano man kalalim, kasalimuot at kakomplikado ng mga issue sa West Philippine Sea, may mga tulad ni Jocelyn, isang nurse at permanenteng residente sa Pag-asa Island na umaasang masusolusyonan na ito. Sila ang direktang nakararanas ng tensyon sa lugar. Mula sa Pag-asa Island, kita nila araw at gabi ang mga nakapalibot na mga higanting barko ng China. Sa kabila ng hirap makarating sa isla na kabisera ng munisipalidad ng Kalayaan, pinili daw niyang dito na permanenteng manirahan kasama ang anak at asawa. Na-in-love. Na-in-love sa mga tao, sa lugar. Sobrang ganda din kasi, sir. Kung tutusin, hindi na raw dapat tawaging pinagtatalunan ang mga isla at bahura sa West Philippine Sea dahil may desisyon na ang Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas. Kailangan na lang itong igit na sundin at kilalanin. At ayon sa mga matagal nang nagsusulong sa issue, sana raw isa ito sa mga banggitin at pagtuunan ng pansin sa SONA ng Pangulo.
para sa GMA Integrated News. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Overwhelming ang Pinoy representation sa Broadway opening ng Here Lies Love, ang disco musical tungkol sa buhay ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang panayam sa all-Filipino cast ni GMA Integrated News stringer Janet Nepales, panoorin sa Chika ni Nelson Canlas. Center stage ang Filipino Pride sa opening night pa lang ng Broadway musical na Here Lies Love sa New York. Bukod sa all-Filipino cast, literal na nasa sentro ang entablado. Pinag-iba pa nga ang ilang upuan para mapalibutan niya ng tila disco floor kung saan po pwesto ang ilang manonood na tila nakikiparty. Disco-inspired dahil ayon sa producer, mahilig raw dito ang bidang karakter. Loosely based o halaw kasi ito sa kwento ng pag-angat sa kapangyarihan ni dating First Lady Imelda Marcos, nagagampanan ni Ariel Jacobs. Bahagi rin siyempre ng kwento si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagagampanan naman ni Jose Liana. It's so important. It's about representation. It's about us being able to tell our story and tell our history. And even more important so that we can learn from our history so that we don't repeat the mistakes. Aabot ang kwento hanggang sa People Power Revolution. Katunayan, may gaganap na ni Noy Aquino, ang half-Pinoy na si Conrad Ricamora, na unang nakilala sa How to Get Away with Murder. It's also important for every democracy across the world because they're all being threatened. Ang gaganap namang ina ni Ninoy na si Aurora Aquino hanggang sa August 13, walang iba kundi si Lea Salonga. As an article of representation, I think it's important for many Filipinos to come because it shows this is what is possible now. It's possible for our folks, for our people, for our artists to be on Broadway and as ourselves and unapologetically as ourselves. That's the big takeaway for me, that our people can be up here. Bukod sa role on stage, debut rin ito ni Lea bilang producer ng musical. Never in my life before this did I imagine that I'd be in a show with her, let alone in the first all-Filipino cast with her. She's lovely. She's an incredible, kind person. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. All set and ready na ang ilang kapuso artists para sa bigating event bukas, ang GMA Thanksgiving Gala 2023. Ang kanilang mga paghahanda para sa inaabangang event sa Chika ni Lars Santiago. International brand endorser na rin si Marian Rivera, katulad ng mister niyang si Dingdong Dantes. Si Marian ang unang Pilipinang endorser ng isang sikat na Italian makeup brand. Wow, sabi niya congratulations, na-excite din siya para sa akin. Nung siya dun sa shades niya, sobrang happy ako para sa kanya, and this time siya din ganun. Namili na si Marian ng make-up na gagamitin niya para sa pagdalo bukas sa itinuturing na pinakamalaking showbiz event, ang GMA Thanksgiving Gala. Ready na ang damit at accessories ng kapuso primetime queen para sa pagrampa nila ni Dingdong sa red carpet. And all set na. Siyempre, hindi pa pwedeng sabihin. Diba? Secret tomorrow na lang. De, simple lang naman. Pero excited ako kasi ito yung isa sa pinakamalaking ball ng GMA na magsasama-sama uli yung mga artista. Ang teen queen naman na si Jillian Ward, may kaunting clue na ibinigay sa kanyang isusuot sa GMA Gala. Secret po muna sa kulay at sa itsura, pero ang gumawa po ay si Sir Mac Tumang. Gumawa din po ng gown ko po nung debut ko. So alam nyo na po yan, maganda talaga ang gown at may story. May meaning po yung gown. Kung last year ay waiting for Prince Charming daw ang peg ni Ashley Ortega, this time, independent at fierce woman naman. Pero ngayon, as a sophisticated woman, as a strong, independent woman yung peg ko. Nagla-last minute preps naman na si Mikey Quintos para sa gala bukas. Nadadaluhan niya kasama ang boyfriend na si Paul Salas. Cheesy pero sobrang nakakakilig daw ang naging gala proposal sa kanya ni Paul. Kinilig ako. Kasi akala ko hindi niya nagagawin since nagawa niya na din last year.
Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nagsimula na ang makasaysayang pagsabak ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup. Sa kanilang unang laban, nakasagupa ng Pilipinas ang ranked number 20 na Switzerland. Lumamang agad ang Switzerland hanggang sa pinakahuling minuto at nagwagi sa final score na 2-0. Sa eksklusibong pareham ng GMA News Online, sinabi ni Olivia McDaniel na handa raw sila pero sadyang hindi lang pinalad. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang Pilipinas at lalo pa raw paghahandaan ang mga susunod nilang laban. Makakarap nilang isa sa mga host na New Zealand na nasa rank 26 sa FIFA World Rankings. Wedding bells are ringing para kay Bea Alonzo at fiancé na si Dominic Roque. Ang kilig na behind the scenes ng kanilang magical moment at plans para sa kasal, ikinuwento ni Bea sa one-on-one chikahan nila ni Nelson Canlas. Kinilig ang lahat sa set ng Love Before Sunrise nang kunan ang eksenang ito. Malaki kasi ang pagkakahawig ng eksena sa tunay na buhay ni Bea Alonzo ngayon. I want to spend my whole life with you forever and I love you very much. Will you marry me? A few days ago, nag-propose ang boyfriend niyan si Dominic Roque habang nasa photoshoot si Bea sa Bataan. To be honest, medyo ina-expect ko na siya. Because for months now, yung mga, like, iba-iba yung information. Like, ng friends niya sinasabi na malapit na baka November, we're going to Japan this November. Eh, sobrang significant nung Japan sa amin because that's where we fell in love. So, akala ko doon. Actually, after the ball, after the GMA Gala, talagang pupunta kami ng Singapore. So, parang may feeling ako, doon siya magpo-propose. So, yun yung pinaghahandaan ko na parang, oh my God, ano kayong gagawin niya? Ipinakita ni Bea sa GMA Integrated News ang pinaka-iingatan niyang piece of jewelry ngayon, ang kanyang classic round diamond engagement ring. Tinawag itong perfect ni Bea dahil ganitong kasimpleng disenyo rin daw ang gusto niya. Binalikan ni Bea ang kilig moments nang hingi ni Dominic ang kanyang kamay. Pinapatalikod ako ni Martic daw sa camera, diba? Sabi, iniisip ko, bakit gano'n? Wala namang back detail yung dress ko. So, panay, tingin ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, face the church, ganyan. And then, nung finally, nung tinawag niya na ako, okay, you may face the camera now. Pag face ko na ganyan, nakaluhod na si Dom. Tapos alam mo, ang dami-dami ko nang ginawang ganyang eksena sa buong career ko. Siguro 30 plus na yata. In my 22 years in the business. Pero mali pala yung acting ko. Mali pala lahat. Alam mo pala yung nangyayari. Siyempre may speech ang hinanda. Wala akong narinig kahit na isa. Wala akong natandaan. Kasi parang nag-freeze yung moments. Parang nag-slow-mo na parang naririnig ko lang yung thoughts ko na, oh my God, it's happening. After the proposal, di ba, iyak ako na ngayon. Ganyan pala yun talaga sa totoong buhay. Dati man daw nilang napag-uusapan ng kasal, dumating daw ang proposal sa panahong hindi niya inaasahan. We both know what we want, and definitely it's not going to be a grand, or maybe, hindi ko alam kung saan kami dadalhin, parang too soon to tell. Definitely next year. Definitely next year. Wow. Here are bro. Hindi ko pa masabi kasi hindi pa namin nakakausap yung mga planners namin. We haven't even picked kung sino. I have a designer in mind na talagang, when I was a little girl and I would think about weddings, siya yung naiisip ko. Pinaplano na rin daw ang tradisyonal na pamamanhikan para mapagsama nila ang kanilang mga pamilya at masimulan na ang kanilang wedding plans. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ay, nakakahiyak, nakakatuwa. Congratulations, Bea and Dom. And that is the way we are going to end our week-long chikahan. Ako po si Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel! Salamat sa iyo, Iya. Bago po tayo magtapos, mga kapuso, narito po ang kauna-unahang pasilip sa mas pinalawak at mas pinalakas na paglilingkod sa bayan, hatid ng News Authority ng Filipino, ang GMA Integrated News.
Biyernes, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako naman si Emil Sumangil. Buong puso para sa Pilipino. Itong GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.